Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang iyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Welcome po muli sa ating programang Ihambalos Mo dito sa Ihambalos Multimedia Channel. Ngayon po ay araw ng Linggo, Abril 25. 2021. Kumusta po kayong lahat dyan? Sa inyo pong mga tahanan. Ngayon pong gabi, ang ating IMC issue, PNP, NTF, LCAC, community pantries sa bansa, naging communist pantries. Iyan po ang ating hihimayin na issue ngayong gabi. Dito po sa ating programang Ihambalos Mo. Mga kabalitaan, marami pong nagsulputan ng mga community pantries sa bansa. Luzon, Visayas at Mindanao, mayroon na po na ganitong kalakaran. Ito po ay isang tradisyon nating mga Pilipino. Ang bayanihan. Pagtulong sa mga nangangailangan na ating mga kababayan. Ito po ay bunsod sa unang pantry dyan po sa Metro Manila. Yun pong tinaguri ang Maginhawa Pantry sa Maginhawa Street, Quezon City. Ang pasimuno po nito, ang organizer o pioneer ay si Miss Ana Patricia Noon. Ngayon po, mga kabalitaan, ito po ay nanganak sa buong bansa. Pasalamat po tayo nitong isang tao dyan po sa Quezon City. Sapagkat naisipan po ang ganitong proyekto para sa kanyang kababayan. Mga kabalitaan,
Kahit po ang private and public institutions sa ating bansa ay gumaya na nitong ganitong pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga sobrang naepektuhan nitong COVID-19 pandemic. Yan po sa NCR, sa Calabar Zone, at iba pang lugar. Katulad po ng ABS-CBN, Lingkod Kapamilya, ang Iski Barangay ng Kupang Antipolo City. Yan po sa mismong quarantine facility, yan po sa Tarlac. Nagkaroon na po din ng community pantry. Ang DENR, Department of Environment and Natural Resources, dyan po sa may North Avenue, Diliman, Quezon City. Ano po yung pinamibigay nitong ating DENR officials? Ito po yung mga seedlings of fruit-bearing trees at vegetables. At hindi lang po pagkain ng mga tao yung ipinamimigay. May mga pantries po na ang pinamimigay ay pagkain din ng mga hayop. Ngunit po, mga kabalitaan, sa kabila ng pagtulong sa ating mga kababayan, nitong mga organizers, nitong community pantry sa ating bansa, itong dalawang tao, dyan po sa LCAC, ang NTF LCAC, mga kabalitaan, ang Quezon City Police District, ay pilit silang nililink sa mga progresibong grupo. Especially, mga kabalitaan, ang CPP, NPA, NDF. Ito po yung tinatawag natin na Communist Party of the Philippines, National People's Army, National Democratic Front. Particularly, mga kabalitaan, si Miss Ana Patricia Nun. Kaya nga po, noong Abril 20, ay kanyang temporaryong pinahinto ang community pantry dyan po sa Maginhawa, sa Quezon City. Dahil po sa red tagging and profiling nitong mga gagong dalawang official na ito dyan po sa NTF LCAC. Ito pong NTF LCAC, ito po yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sino po itong mga gagong dalawang? Ito po sina spokespersons Lorraine Badoy at si Antonio Parladi Jr. Pilit pong nililink ang mga organizers sa makakaliwang grupo. Mga kabalitaan, dito po sa ating bansa, sa panahong ito ng Administrasyong Duterte, kapag ikaw ay nagsalita laban po sa ating pamahalaan, sasabihin ikaw po ay nasa kaliwang panig. Ito na po yung bunga ng batas patungkol po sa terror.
yung tinatawag po natin na anti-terror law. Ang pagtulong sa kapwa ay pilit nitong mga nasa opisyal ng pamahalaan na nililink sa mga makakaliwang grupo. Ang totoo, gusto lamang po nilang tumulong sa kapwa. Diyan lang po sa Quezon City, mayroon na pong 70 pantries. Napakarami na po. Ito dapat ang ginagaya ni Lorin Badoy. Imbes na maggawa-ngawa siya dyan sa kanyang opisina, sasabihin itong mga taong ito ay may koneksyon sa makakaliwang grupo na wala namang basihan. Chismis lamang ay gumawa siya ng ganitong mga bagay para makatulong sa kanyang kapwa. Kasama na itong si Lieutenant General Antonio Parladi Jr. Ngawa ng ngawa diyan po sa NTF-ELCAC. Ngunit sila, yung mga taong gumangawa dyan sa NTF-ELCAC, ang tanong, ano po ang nagawa ninyo sa iyong mga kababayan, sa inyong mga kababayan na tulong? Namigay na ba kayo ng kahit ng isang sardinas? Wala. Mga kabalitaan, the issue of red tagging and profiling of Maginhawa Pantries organizers in Quezon City was reported on Tuesday, April 20, rooted after QCPD officers and NTF-ELCAC posted on social media of the alleged connection of organizer to CPP, NPA, NDF. Ano po itong mga pinost nitong mga lintik na mga opisyal dyan sa NTF-ELCAC at shinare nitong QCPD? Ito po ang kanilang pinost sa kanilang FB account. Ang community pantry ay para sa bayan. Huwag gamitin para sa sariling kapakanan. Ang tulong kabataan, yung grupo po ang pinatutungkulan po nito, yung tulong kabataan, ay isang organisasyon na ginawa ng CPP, NPA, NDF para makakuha ng pondo at makapag-recruit ng mga kabataan at mamamayan. Ito po yung post nila Lorin Badoy at Lieutenant General Antonio Parladi Jr. Kapwa po ito spokespersons ng nasabing ahensya. Ang ginawa nila, yung community pantries, naging communist pantries. Dahil sa kanilang haka-haka na itong mga taong ito ay may kinalaman sa makakaliwang group. Makakalap ng pundo, mga kabalitaan. Paano ito makakalap ng pundo? Sa mga donasyon? Para sa community pantries?
Hindi nga po nagpapabayad. Wala nga pong pira ang CPP-NPA kung ating i-analyze mga kabalitaan. Hindi sana pinagbili nito, mga grupong ito, yung mga nakalap nilang pondo. In kind, ang karaniwan na donasyon. Hindi naman pera. Di po ba? Kaya po, nang mabasa po ito ni Ana Patricia noon, ay natakot. Pinatigil po niya ang kanyang pantry dyan sa Quezon City. Martes po yun. Miyerkules, inopen muli sa publiko. Dahil may mga nagsalita ng opisyal ng pamahalaan kontra dito sa mga haka-haka nila Lorin Badoy at Antonio Parladi Jr. At may pinos pa itong si Lorin Badoy noong Abril 20. Ang sabi niya, kung pagbibigay ng pagkain lang ang tunay na pakay ninyo, bakit may kailangan pang dugtong na patalsikin ang isang pangulong na halal ng ayon sa ating saligang batas, na suportado at pinagkakatiwalaan ng nakararami sa atin? Kahit minsan, tigilan ninyo ang paggamit sa mamubuting puso ng Pilipino para lukuhin at ilagay sa kapahamakan. Iyan po ang post ni Ginang Lorin Badoy ng NTF-ELCAC. Hindi po nakakaraming tao ang sumusuporta po sa ating Pangulo. Ang totoo, mahigit 11 milyon lamang na botante. Hindi po kalahati sa mga botante. Mali po itong kanyang tinuran dito sa kanyang post sa FB. Hindi po majority ng mga botante dito po sa Pilipinas suportado ang Pangulong Duterte. 11 milyon lamang po kung hindi po ako nagkakamali. At kung mayroon talagang ganitong pagkilos itong grupo noong mga organizers ng pantries sa bansa, bakit hindi nila kinasuhan sa korte? Malinaw na po ito sa paglabag sa isang batas natin. Paglaban sa ating pamahalaan. Bakit inilagay nila sa social media ang kanilang hinaing, hindi sa korte? Sapagkat alam nila, mga kabalitaan, wala silang laban. Wala po silang ebidensya na itong mga taong ito ay konektado sa ganong grupo. Ang totoo, mga kabalitaan, red tagging and profiling ay isa ng polisiya ng ating pamahalaan. In fact, ang sabi ng Pangulo noon,
Kapag kayo nakakita o nakasalubong ng isang grupong makakaliwa na may baril, patayin ninyo. Totoo po, may mga nangyari, pinatay. Pagkatapos ng ganong utos. Ang red tagging, may pinatay na po sa ating bansa. Ganun po ka notorious itong ating PNP at ang ating AFP. Kaya po, ako ho'y baka maridtag sa ganitong usapin. But, again, I remind everybody, I have no affiliation to that group. In fact, ang inyo pong lingkod, kinukunti na yung kanilang mga gawaing mali. Yung pagsusunog ng mga equipment ng DPWH, yun po ay maling gawa. Ang dapat po nilang sinusunog, yung mga engineers, na balasubas, mga korapto, dyan po sa DPWH. Hindi po yung mga walang kinalaman na mga equipments. Yun po ang dapat nilang pinaparusahan. Mga kabalitaan, ang sabi pa ni Loren Badoy, ang sinasabing at Ana Patricia noon o tinaguriang kapatring, sabi ni Loren Badoy. Sabi, may nagsabi daw sa kanya, former miyembro po ng NPA, na ito po talaga ay isang miyembro nila. Ngunit, mga kabalitaan, wala naman sinasabi kung sino. Anong pangalan nitong kadre na ito na nagsabi po sa kanya? Singaw. Singaw lupa lamang. Walang pangalan, walang identity. Ang sabi pa, mga kabalitaan, miyembro daw talaga sa underground mass organization, yung tinaguriang Armas, si noon. At marami pang organisasyon, sapagkat ito pong si Ana Patricia noon ay isang alumna ng UP Diliman. Isa pong matalinong bata, isang matalinong babae. Alumna ng UP Diliman, Quezon City. Marami po siyang sinalihan na grupo. Ngunit wala naman dito sinasabi na siya ay miyembro talaga ng makakaliwang grupo. Wala. At wala talagang basihan yung kanilang mga haka-haka kay Loren Badoy. Isa pang pahayag ni Loren Badoy sa
JMA 24 oras ang sabi po niya. Tigilan nyo ang modus operandi nyo na nakadikit sa framework at doktrina ng CPP-NPA-NDF ng pag-package ng communist propaganda bilang serbisyo sa taong bayan at ang pagdugtong dito ng kasinungalingan na walang ginawa at inutil ang gobyerno. See, lumabas po ang tunay na kulay nitong si Miss or Mrs. Lauren Badoy. Dito po sa kanyang post, lumabas ang totoo na siya kasama na itong si Mr. Antonio Parladi Jr. na naiinggit lamang sa mga organizers ng community pantries sa bansa dahil sila ay tumutulong samantala sila ay paupo lamang dyan sa kanilang opisina. Sila lamang ang nagsabi nito. Hindi naman sila Patricia noon ang nagsabi na inutil ang pamahalaan. Sila, yung post nila. Tumutulong po ang pamahalaan. Totoo. Ngunit kulang. Kulang po. Kailangan po natin magbayanihan. Kailangan po ng ating mamamayan ang magkaisa para tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa ngayon, sa panahon ng pandemya. Wala na po sanang inggitan. Katulad nitong ugali nitong opisyal ng NTF-ELCAC na si Lauren Badoy at si Antonio Parladi Jr. Imbis na ganitong mga post na ito, tumulong sila sa kanila. Kahit hindi sila magtayo ng kanilang sariling community pantry, tumulong sila sa mga organizer. At sasabihin nila ganito, inutil ang pamahalaan. Oo, inutil talaga. Sa ngayon, inutil talaga ang ating pamahalaan. Sa pagsugpo lamang sa COVID-19 na ito, imbes na bumaba mga kabalitaan ang kaso ng COVID-19 infections, sa kabila na mayroon na po tayong bakuna, lalong tumataas, dumudoble ang mga kaso ng infections. Sino ang sisisihin ng taong bayan? Ha? Siyempre, ang pamahalaan. Bakit ganito ang nangyayari? Bakit si Doke, si Mr. Doke, nandyan pa sa kanyang posisyon? Kapit tuko. Ha? Wala pong sinabi ang mga organizers ng ating pamahalaan ay inutil. Sila lamang ang nagbigay ng kahulugan ng mga ginagawa nitong mga organizers na ang pamahalaan daw, di umano, ay inutil. Ganun po talaga. May mga taong mga mainggitin sa kapwa. Imbes na tumulong, imbes na suportahan, imbes na hangaan ang ginagawang kabutihan ng kapwa, hinihila pababa. Ang iba nga, ganito ginagawa. Pinapahamak. Ginagawa ng mga istorya. Ito pa, isang pahayag
nitong gagong opisyal ng NTF LCAC. Ito'y isang opisyal ng pulis. Si Lieutenant General Antonio Parladi Jr. Isa rin pong spokesperson ng NTF LCAC. Ang sabi po niya, pakinggan po ninyo mabuti. Ang sabi po niya, alam mo, isang tao lang yan. Di ba? Si Ana Patricia, di ba? Same with Satan. Si Satan, binigyan ng apple si Eve. Doon lang nagsimula yon. See? Ganun po mag-isip itong lintik na opisyal ng PNP ito. Napakasama ng tabas ng dila. Isa daw mahihambing si Miss Ana Patricia sa isang demonyo o Satan yung kanyang ginagawa. Mga kabalita, nakakalungkot isipin sa ating pamahalaan kapag tumulong ka, sasabihin, ikaw ay komunista. Kapag hindi ka naman tumulong, sasabihin, ikaw ay inutil. Wala kang pakialam sa iyong kapwa. Saan na po tayo titindig nito? Saang panig, mga kabalitaan? Ngayon lang, sa administrasyon ng Duterte ito, nagkaroon tayo ng pamahalaan na ganito. Ang totoo, ang administrasyong ito ay isang binabae. Tumatago sa pagkamatapang ng mga salita, ngunit isang babaeng karakter ang nandyan. Bakit sasabihin mo ang ginawa ni Miss Patricia noon ay isang gawang katulad ng ginawa ni Satan, Mr. Parladi Jr.? Anong basihan mo? Tandaan po ninyo, si Satan ay hindi po nagbigay. Hindi po nagbigay. Yan ang tatandaan mo, Mr. Parladi. Hindi po nagbigay si Satan sa tao. Kundi nanuhol. Nanuhol. Para linlalangin si Eva. Para ano? Para gawin ni Eva ang kagustuhan niya. Hindi po nagbigay, Mr. Parladi. Basahin niyo po ang Biblia. Parang hindi po kayo nagbabasa. Hindi po nagbigay, kundi nanuhol. Nanuhol po. Ngayon, ang iyong sinasaad sa iyong interview sa ating television diyan sa national. Kung ganon ang pagtingin mo, kung Satan, si Kapatring o Patricia noon, na nagbibigay ng pagkain o apple, yung tinatawag, nagbibigay ng apple sa mga taong nangangailangan. Ang kanyang binibigyan pala, Mr. Parladi, at patuloy na binibigyan yung ating mga kababayan ay kampon ni Satanas? Ganun ba ang gusto mong sabihin, Mr. Parladi? Kay babaw ng isip mo, Mr. Parladi. Ganun pala. Tayo, noong panahon na nagkasala si Eva at si Adan, yung mga tao
ay naapektuhan. Naging may kasalanan din. Ngayon, ang sinasabi mo, ang nagbibigay ay parang si Satan, itong si Patricia noon, ang ibig sabihin niyan, walang iba, ay simple, yung binibigyan ay kampon ni Satanas. See? Ha? Ganyan, mag-isip itong lintik na opisyal ng PNP ito, si Mr. Parladi Jr. Kaya po ngayon, sa balita, pinatatahimik siya ng mga opisyal. Bawal siya magsalita tungkol sa community pantry. Buti nga sa'yo. Hindi ka naman nakakatulong, kundi nakakapurwisyo ka pa sa mga gustong tumulong. Walang iba, ang ganitong mga ugaling ganito ay hindi naman makatiyos. Gusto mong sabihin si Mr. Parladi ay si Jesus? Ha? Itong ganitong mga pag-uugali, ay ugali ba ito ng makadiyos? Hindi. Ang totoo, itong si Parladi saka si Loren Badoy ay isang tunay, hindi po fake, tunay na kampon ng kadiliman. Wala pong makadiyos na ang ganito ang ginagawa sa kapwa na gustong tumulong sa mga nangangailangan. Yan ang tatandaan mo, Loren Badoy at si Parladi Jr. Kalukuhan ninyo dyan. Kung ako sa'yo, mag-resign ka dyan sa NTFL Cup, kayong dalawa. Nakakapanginig kayo ng laman. Anong pakialam ko kung general ka? O ikaw, Badoy na yan? Sino ka? Eh, dapat tumulong ka. Hindi yung sasabihin mo, nilink mo na nga sa Communist Party itong mga taong gustong tumulong, nililink mo pa, Mr. Parladi, sa demonyo, sa Satanas. Ganun ba ang pagtingin mo sa mga taong gustong tumulong? Mr. Parladi? Ganun ba ang natutunan mo kung saan ka man nag-aral? Ganun ba ang tinuro sa iyo ng iyong mga magulang? Na kapag may tumulong, sasabihin mo na iyan ay kampon ng kadiliman. Kalukuhan mo. Ikaw, anong natulong mo sa kapwa mo? Ha? Nagpapayaman ka? Ang yaman mo. Saan mo yan nakuha? Kung sa sweldo mo lang? Ha? Tingnan natin. Dapat ikaw ang i-background check. Tingnan natin kung saan mo nakuha yung mga kayamanan mo. Ha? Mr. Parladi. Akala mo, Kristo ka. Pwede pa. Kristo sa sabungan. Ha? Pwede kang Kristo sa sabungan. Kasi, ngawa ka ng gawa, kuda ka ng kuda. Ganun ang ginagawa sa Kristo sa sabungan. Nakaka-high blood po, mga kabalitaan. Kapag ganito talaga ang ginagawa ng mga opisyal natin dyan sa pamahalaan, hindi ko po ito mapapalampas. Wala pong mali ang pagtulong. Wala pong batas na nagsasabing bawal ka na tumulong sa kapwa. Wala pong batas. Kaya po, itong ginagawa nitong dalawang animal na ito,
dyan sa NTF-ELCAC ay isang gawang hindi maka-Diyos, hindi po maka-Kristiyanong gawa. Isang makademonyong gawa kung tutuusin. Kung mayroon kaso, itong mga ganitong tao, mga organizers, ang dapat ginagawa ninyo dyan, kasuhan ninyo. Magbigay kayo ng matibay na ebidensya, hindi yung haka-haka lamang. Ha? Ikaw, Parladi, official ka pa naman ng PNP. Alam mo yun. Ha? Hindi yung ang ginagawa mo, pumupunta ka sa social media, magpo-post ka, tapos pupuntahan mo yung mga organizer, tatakutin mo, iaharas mo, kumukuha ka pa ng mga personal na data, which is wrong. Kasi po, yun ay paglabag sa ating privacy. Di po ba? Mamaya, tatalakayin po natin kung ano po yung mga privacy rights natin. Rights to privacy. Mga kabalitaan, patuloy po tayo. Dahil nga po sa red tagging at profiling, nagpalabas ang iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan ng mga pahayag patungkol po sa ginawa nitong mga lintik na 2 taong ito dyan sa NTF-ELCAC na si Miss Lorin Badoy at si Lieutenant General Antonio Parladi Jr. Ang iba, ang gagalaiti, mga kabalitaan, ang ating ibang mga senador, ang ating mga netizen, at iba pang sektor ng ating pamahalaan. Ha? Noon pong Abril, as I said, 20, itong buwan ng Abril, mga kabalitaan, isinara pansamantala yung Maginhawa Pantry ni Miss Ana Patricia noon. Dahil po, natatakot siya. Natatakot po siya sa kanyang buhay. Kasi po pinuntan siya noong pulis, UCPD in particular. Tinanong yung kanyang pangalan, yung kanyang cellphone number, at kung anong affiliation, anong grupo ang kinabibilangan. Doon po siya natakot. And then, sa ganitong mga pahayag, sa social media, na siya ay nililink sa makakaliwang grupo. But she vehemently denied the allegation hurled against her. Categorically po. Sapagkat wala naman talaga isang kinalaman sa mga grupong iyan. Ang naging pahayag noong NTF-ELCAC, mga kabalitaan, ang sabi, we are just checking. Itong background checking daw ang ginagawa. Yes, chine-check yan, said Lieutenant General Antonio Parladi Jr. of National Task Force to End Local
communist armed conflict. Ganun po yung payag. Background checking lamang. Kapag ganun ang ginawa mo, talagang nandyan na po yung profiling. Kasi po, gusto mong malaman kung ang taong ito ay talagang walang kinalaman dyan sa grupong iyan. Kaya po yung ginagawa nitong dalawang taong ito dyan sa NTF-ELCAC ay talagang wala naman basbas kung saan kaninang inisyatibo lamang. Moto proprio po nila. Ngunit mali po yung kanilang gatherings ng data. Itong mga taong ito ay konektado po talaga. Isa pa, ang sabi ni Parlade, habang nandun sila sa community, meron silang propaganda na ginagawa. May sinasabi silang gutom ang mga tao dahil sa kapalpakan ng gobyerno kung ano-ano pa. Ito pong mga pahayag nito assuming that was really the fact. Kung talagang nagsalita po sila, masama po ba na magsabi ng ganon? Marami po talagang nagugutom sa ating bansa. Masama bang magsabi na may kapalpakan ang ating gobyerno? Hindi po. Bahagi po yan ng ating karapatan. Karapatan po na mamahayag kung ano po ang ating nasa loob. Kung ano po ang ating naiisip na tama. Laban sa anumang institusyon sa ating pamahalaan. Wala pong batas na nagsasabi na kapag ikaw ay nagsalita na tungkol halimbawa palpak ang pamahalaan, ikaw ay ang pamahalaan na ito ay walang ginagawa, inutil, ikaw ay kakasuhan. Wala pong kaso yun. In fact, ang ating pong konstitusyon, yan po ang ginagarantiyahan ang ating karapatan na mamahayag. Nandyan po yan sa ating konstitusyon. Yan po ang esensya ng isang demokrasyang bansa. Mayroon pong dalawang panig. Dalawang panig. Yung basic na panig. Yung yes, yung no. Yung ayaw, yung gusto. Yun po. Yun po ang demokrasyang bansa. Kung lahat lang yes, yes, walang no, yun hoy, hindi po demokrasyang bansa. Tandaan po ninyo yan. Kaya po, kung ako nagsasabi sa pamahalaan na inutil ka, inutil kayo dyan. Karapatan ko po yan bilang isang mamamayan. Ikaw, Parlade, inutil ka rin. Ay karapatan ko magsalita. Ikaw, Parlade, isa kang kampo ng kadiliman. Sige, kasuhan mo. Anong kakaso mo? Ito pong isang task force nag-admit na sa GMA 7 sa 24 oras na sila talaga ay nagkukondukta ng profiling nitong mga organizers sa community pantries. Ito po yung Anti-Insurgency Task Force ng ating pamahalaan. Ito po'y matapang na umako ng katotohanan. Isang taong may paninindigan din.
Sapagkat sabi nila, yun naman talaga ang ginagawa namin laban po dyan sa mga community pantries. Ngunit, noong Miyerkules, 21 po yun, nitong buwan ng Abril, sinasabi po nitong si National Security Advisor and NTF-ELCAC Vice Chairman na si Secretary Hermogenes Esperon Jr. Ang sabi po niya, hindi po profiling ang ginagawa noong ILCAC, kundi pag-obserba lamang ang kanilang ginagawa sa mga organizers. Ginagago po tayo nitong isa rin na opisyal sa ating pamahalaan. Pag-obserba lang po ba ang ginagawa nitong NTF-ELCAC? Ganun po ba ang kahulugan po ninyo ng pag-obserba? Yung kumukuha ka ng data ng mga organizers, tinatanong mo sila kung ano ang affiliation mo na grupo? Ganun po ba ang pag-obserba? Hindi po ganun ang pag-obserba, Mr. Esperon. Sapagkat ang pag-obserba, tingin-tingin ka lang. Para kang watchdog. Tumitingin ka lang. Nag-oobserba. Yun po ang tunay na kahulugan po niya. Ngunit, yung profiling, yun ang ginawa ng NTF-ELCAC. Yung nagtatanong na sila doon sa organizer na ano ang pangalan mo? Ano, saan address mo? Ano ang telephone number mo? Anong affiliation mo? Yun na po yung tinatawag na profiling. Hindi po yun pag-obserba lamang, Mr. Esperon. Mali po yung inyong pahayag. Para lamang para takpan ang NTF-ELCAC sa kanilang kagaguhan na gawa. Sapagkat isa ka rin na bahagi ng NTF-ELCAC. Secretary Hermogenes Esperon Jr. Huwag mo na po silang pagtakpan. Hindi po pag-obserba yun, kundi profiling, red tagging ang kanilang ginagawa. Hindi po gago, tanga ang sambayan ng Pilipino. Tandaan po yan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ngayon, mayroon pang ipinahayag si Parladi naman, Jr. Ganito ang kanyang pahayag. Bakit siya tumigil kung wala siyang kinakatakutan? Ito po ay patungkol kay Patricia noon, yung pansamantala po niyang itigil yung kanyang community pantry yan po sa Maginhawa, Quezon City. Narrative na yan, ganyan sila palagi. Yan yung narrative nila eh. Palagi na lang sinasabi, this red tagging endangers people's lives. Palagi yan, palagi na lang yan sinasabi nila. So I guess, there's an agenda. Again, ito yung defense na palagi nating naririnig sa kanila. Alam na natin, yung narrative na yan, kaya nga kami nagtataka bakit suddenly ang bilis nung pag-propagate ng programang yan. Talagang well orchestrated. Yun po ang pahayag ni Antonio Parladi Jr. sa One News sa programang The Chiefs sa TV5. Ngayon, sabi niya, dinan po natin yung sinabi niya. So I guess,
there's an agenda. Ano po ang sabi niya? I guess. Haka-haka. Hinala. Hindi naman po talaga totoo. Hinala po lang ni Parlade na may agenda si Miss Patricia noon. Hindi po siya sigurado. Kasi sinabi na, I guess there is an agenda. Hindi po siya sigurado. Tapos, kaya nga daw biglang dumami itong community pantry dahil planado yung sabi niya. Ganyan. Gusto mong sabihin, Mr. Parlade, itong DENR ay konektado rin sa makakaliwang grupo sapagkat mayroon silang community pantry? Yan ba ang gusto mong sabihin, Mr. Parlade Jr.? Ha? Gusto mo bang sabihin itong mga gustong tumulong na nasa pamahalaan, nagkakaroon din ng mga community pantries, ay konektado din? Sagutin po ninyo yan. Kasi kayo, hinala lang, tamang hinala lang, ang kahulugan po ninyo yan, katotohanan. Tandaan po ninyo, isa kang pulis. Kung walang ebidensya, walang kaso. Yan ang tandaan mo, Mr. Parlade. Kung haka-haka lamang yan, tapos inakyat mo sa korte, pagtatawanan ka ng huwes. Pagtatawanan ka ng mga abogado. Suntok sa buwan. Tandaan po ninyo yan. Ito pa, siya mismo ang nagsabi nito, mga kabalitaan. Sa One News, One News, hindi pala sa TV5. Yung sa Signal, One News. Yung Channel 1. The Chiefs. Para magka-associated lang naman po yung Channel 1, saka yung 5. Kung hindi po ako nagkakamali. Ngayon, sa programa pong The Chiefs, ang sabi po niya, dito po natin masasabi kung talagang may ebidensya yung kanilang mga sinasabi patungkol sa mga organizers. Ito po ang kanyang sinabi. Despite Ana Patricia Non's categorical denial of being a communist, NTF-ELCAC spokesperson Lieutenant General Antonio Parlade tries to drop insinuations linking her to the communist movement. When pressed by the chiefs to clarify his statement, Parlade says he is still trying. Ito po yung kanyang sinabi sa the chiefs. Parlade says he is still trying to verify his information. See? He is trying to verify his information sapagkat hindi nga niya talaga matukoy kung totoo yung impormasyon na ibinato sa kanya. Ngayon, ginagawa niya parang totoo na. Red tagging na agad. Ikaw, ganyan ka. Nasa grupo kang ganito. Ikaw naman, doon ka. In fact, as a matter of fact, wala po talagang basihan. Nasa verification stage pa lang itong si Parlade Jr. Wala pa doon sa talagang katotohanan. Dapat nito ay kasuhan talaga ni Miss Ana Patricia noon, mga kabalitaan. Ibig sabihin po, unverified innuendo ang kanyang nasagap na balita. Hindi po makatotohanan.
ni anuman na korte dito sa ating bansa, hindi po yan papatulan. Mga kabalitaan, kaya po yung Senado, yung ating mga senador, nagkaroon po ng joint statement. Ito po ay pinahayag po nila sa 24 oras. Yan po sa GMA 7. The profiling of organizers must stop. It puts people's lives in danger. Sabi po nila, knowing how notorious some police, military officers, and personnel are in red tagging progressivists and now civic-minded citizens who only want to do good for their fellow men and women. Yan po ang pahayag ng 8 senador na sila Nancy Binay, Laila De Lima, Franklin Drilon, Sherwin Gatchalian, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Grace Pu, at si Ralph Recto. Pinapahinto na po nitong mga senador ang pag-read tag sa mga organizers sapagkat delikado. Malalagay sa bingit ng alanganin ang kanilang buhay sapagkat napaka-notorious po ng ating mga PNP at militar patungkol po dyan. Marami na po talagang namatay sa red tagging. Ang nais lamang po nila, ang sabi po nila, ay makatulong itong mga tao sa mga nangangailangan. Lalo na po, ngayon, nasa gitna po tayo ng pandemya. Tama po itong pahayag ng 8 senador na ito. Sana may dumagdag pang senador na suportahan itong ganitong mga pahayag. Sa separate na statement, mga kabalitaan ni SP Soto, ang ating Senate President, Vicente Tito Soto, ang sabi po niya, government is having difficulty in distributing help. Why make it more difficult for others to help? I don't believe this. See? Kahit po si Tito Sen, hindi po makapaniwala sa ganitong mga ginagawa ng NTF-ELCAC. Mahirap na daw ang buhay natin, lalo na yung pagbahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Ngunit bakit, sabi niya, bakit natin gagawin na mas mahirap sa iba ang pagtulong? Bakit kaya ganun, Mr. Parlade at Mrs. Lorin Badoy? Sabi pa ni Tito Sen, I don't believe this. Hindi ako makapaniwala na talagang ginagawa nitong mga opisyal na ito ang ganitong mga bagay. Totoo po naman. Kahit ako, nung unang makita ko po ito, noong Martes, ako'y nagtaka. Bakit ganito yung sistema ng NTF-ELCAC? Bakit ganito ang kaisipan ni Mrs. Lorin Badoy at ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr.?
Mga kabalitaan, ang sabi pa po ni Senador Nancy Binay, sabi po, di na ba pwedeng tumulong sa kapwa? Yun po ang tanong. Di na ba pwedeng magsalita ng iyong saloobin? Ganyan na ba ka-paranoid na pati ang pagtulong sa kapwa ay minamasama? Anong ambag ninyo, Mr. Parladi? Sagutin po ninyo itong tanong ni Senador Nancy Binay. Harap-harapan sa taong bayan. Ito pa ang sabi ni Secretary Minardo Guevara ng DOJ, Department of Justice. Suffice it to say that a person voluntarily doing an act of kindness and compassion toward his neighbor should be left alone. Ang mga ganitong gawain daw sa kapwa, tamang sabihin na tantanan mo sila, pabayaan mo sila, sabagkat sila ay tumutulong. Yan po ang sinasabi ni Minardo Guevara ng DOJ. It is not proper for law to interrogate him unless there is a reason to believe that he is violating any law, ordinance, rule, or regulation for the good or welfare of the community. Napakainam po ng sinabi ng ating DOJ Secretary. Hindi po tama sa ating batas na ang isang taong tumutulong ay yung kukuhanan ng mga data. I-interrogate mo. Unless po, sabi niya, mayroon rason, may legal na rason na siya o sila ay lumalabag sa batas. Mga kabalitaan. Sa batas, sa ordinansa, sa panuntunan, at regulasyon. Yan po. Kung wala naman basihan, there is no clear legal basis to do that. Wala ka pong karapatan na kumuha ng mga data sa isang tao. That is in violation of the so-called rights to privacy ng isang tao. Tandaan po ninyo yan. Isa pang pahayag po, galing po sa official ng ating pamahalaan. Ang ating Department of the Interior and Local Government Secretary, Eduardo Anyo. Ang sabi po niya, hindi niya o wala siyang utos sa PNP na tingnan itong mga taong ito, yung mga organizers. Wala po. Ang sabi pa niya, itong ginagawa ng community pantries na ito sa bansa ay isang tradisyon na long before pinapractice na natin dito sa ating bayan. Itong sinasabi po natin na bayanihan, culture. Lalo na sa oras ng mga kalamidad, mga disasters, at iba pa.
Ganun po tayo, mga Pilipino. Ganun po yung kagandahan ng ating bansa. Isa pong kultura dito sa ating bansa ang pagtulong. Isa pang pahayag, mga kabalitaan. 6 pong senador ang gustong alisan ng pondo ang NTF-ELCAC. Tama po naman. Ang sabi po ni Senador Joel Villanueva noong Abril 22, yung sabi niya, oh my, sabi niya, we should move to defund NTF-ELCAC in the next budget. Sayang lang, pira ng taong bayan. See, sabi pa niya, mas kailangan ito ng taong bayan kaysa sa mga ganitong kalukuhan. Magkano po yung pondo ng NTF-ELCAC? 19 billion pesos. Ang dapat daw ay mapunda na sa budget para po sa ayuda sa panahong ito ng pandemya. Namangha itong ating senador. Oh my! See? Itong ginawa nitong 2 taong ito dyan sa NTF-ELCAC. Maraming mga senador ang nauyam. Ang nanggaelaiti sa galit. Mayroon po tayong babasahin mula po sa isang senador. Isa ko pong kababayan dyan po sa Iriga. Taga-Iriga po ito. Si Senador Laila de Lima. May pahayag po siya sa kanyang Twitter account, mga kabalitaan, noong Abril 22. Sabi niya, imposibleng si Satanas ang kumausap kay Patring. Si Patricia noon. Taliwas sa sinasabi ni General Parladi. Hindi naman lumalabas ng Malacanang si Satanas. Di ba? Ang sabi ni Senador Laila de Lima, imposible daw makausap ni Kapatring si Satanas sapagkat hindi naman lumalabas sa Malacanang. Sino po itong Satanas dito dyan sa Malacanang? Ha? Parang si... alam na natin kung sino yon, ha? Yung kanyang kaibigan. Itong si Senador Laila de Lima, mariridtag din ito. Ha? Oh, Laila de Lima eh. Ha? Kalaban ng administrasyon. Pinakulong nga. Talaga. Ito pa, yung isang pahayag ng isang senador, si Ralph Recto, noong Abril 23. Ang sabi po niya, the enemy is not this pathetic woman or small and thin woman who posts a carton of vegetables. If there's one adversary that requires our general's attention, then these are
the foreign gunboats, pushing deeper into our territory and shooting our fishermen away. Iyan ang sinabi po ni Senador Ralph Recto. Hindi po daw kalaban ang isang maliit, patpatin na babae na tumutulak ng kariton ng mga gulay. Kundi kung mayroon man, mga kabalitaan, na kalaban ang ating bayan na kailangan ng atensyon ng ating mga magiting na general dyan po sa PNP at AFP ay yung mga foreign gunboats, lalo na po yung sa China, dyan po sa WPS o yung West Philippine Sea natin, na pumapasok sa atin, sa ating teritoryo. At minsan pa, mga kabalitaan, binabaril itong ating mga maliliit na mangingisda para lumayas sa ating teritoryo. Iyan po ang maanghang na pahayag, totoong pahayag. Itong tunay na kalaban ng ating bansa, isang terorista sa ating bansa na ang China. Bakit ang pamahalaan ay walang magawa-gawa na palayasin ito dyan sa ating mga teritoryo? Dyan po sa West Philippine Sea. Ito po ang tunay na isyu, mga magigiting na general. Hindi po itong issue dyan sa community pantries na ito. Mga wala kayong ginawa, kundi ang paghinalaan, yung mga gustong tumulong lamang. Ngunit yung totoong kalaban ng ating bayan, na pilit sinasakop tayo, ay hindi po ninyo ginagawa ng paraan para mapaalis dyan sa ating teritoryo. Ano po ang ginagawa po ninyo? Binibigyan po ba kayo ng China ng kayamanan? Sinusuhulan po ba kayo? Ano po, mga general? Ngayon po, pag-usapan natin ang ating basic na legal action na gagawin kapag mayroon pong law enforcement agent na pumunta dyan po sa inyong community pantry, kung mayroon po kayo, mga kabalitaan, o kahit po dyan sa inyong kabahayan, sa inyong pag-may-ari na bahay. Ito po ang unang gagawin po ninyo, mga kabalitaan. Ang una, lahat naman po tayo may cellphone, di po ba? I-record po ninyo. Kumuha po kayo ng video. Lahat pong mga pangyayari sa simula hanggang sa huli na mga eksena.
para po maging ebidensya po ninyo yun. Yun po ay napakalaking ebidensya. Ang mga bagay na hindi po nyo dapat gawin, actions not supposed to do, mga kabalitaan. Wag po pictures. Sapagkat po ang pictures, minsan po questionable po yun. Hindi po kasi nagsasalita yung picture. Wag po kayong kuha ng picture. Kung mayroon pong lumapit sa inyo ng mga law enforcement agents, yan po sa inyong lugar. Sa inyo pong pantry, kung mayroon man po kayo. Kailangan po video. Wag po pictures. Sapagkat ang video, nagsasalita po yan. Bawat salitain ng bawat panig, nare-record po yan. Kaya po yan ay matibay na ebidensya. Pangalawa po, tanungin po ninyo yung pangalan noong pulis, noong sino man na law enforcement agent, yung kanilang pangalan. Tanungin po ninyo. Kapag, mga kabalitaan, kung ayaw ibigay, wag po ninyong entertainin, mga kabalitaan. Wag na wag po. Sapagkat may hidden agenda po yan. Kapag hindi po nagbigay ng pangalan, yung pulis. Pangtatlo, mga kabalitaan, tanungin po ninyo, ano pong legal basis ang pagkukulikta ninyo ng mga personal na impormasyon sa akin? Ano pong legal basis po ninyo kung bakit po ninyo kinukuha yung aking personal na impormasyon? Ngayon, dito na po tayo sa huwag ninyong gagawin, ha? Huwag ninyong gagawin. Sa opposite po nito. Do not give any answers to their queries immediately. Wag na wag po. Yan ang po ang tatandaan ninyo. Pang-apat, i-invoke na po ninyo yung inyong constitutional rights to privacy. Mayroon po tayong privacy. Hindi lamang po sa ating tahanan, kundi sa ating personal na impormasyon or data. Ano po itong mga personal data na ito, mga kabalitaan? May karapatan ko pong huwag sabihin ito, mga bagay na ito. Ito po yung personal information or data. Yung inyong pangalan, yung inyong address, yung inyong status sa buhay, yung inyong telepono na numero, ang iyong edad, mga kabalitaan, yung grupo ninyo, pampolitikal. Kung saan man kayo nabibilang na grupong pampolitikal at iba pa. Yan po yung mga personal information. At mayroon pang iba. Kapag pumasok sa ating tahanan, kailangan po, manindigan po tayo. Sabihin po natin sa agent na no search warrant, no entry sa aking bahay. Ito po yung mga rights to privacy natin sa ating constitution. Ano po ang dapat nating hindi gagawin kapag ganito na ang nangyari? Huwag ibibigay ang personal na impormasyon. Especially, mga kabalitaan, especially if the agent has no clear legal basis. Wala pong naipakitang legal na dahilan para kunin ang mga impormasyon na yon. Wag na wag po kayong magbibigay.
Ang sunod, huwag po ninyong papapasukin sa iyong tahanan ang pulis kung walang search warrant. Kapag ginawa po nila yon, mga kabalitan, iyo po ay paglabag sa iyong privacy. Panglima po, kung ang impormasyon po, yung personal information, has already been collected by the PNP or NTF-ELCAC, you have the rights to request that the data be deleted immediately. May karapatan po kayo na mag-request na i-delete ang lahat ng impormasyon pong iyan. Ano po ang hindi ninyo gagawin? Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong matakot. Yan po ang dapat tandaan ninyo. Kalmado lang po kayo palagi. Pang-anim, kung hindi po i-delete yung mga impormasyon, seek the assistance of the Data Privacy Commission. Mayroon po tayong commission patungkol po sa data privacy. Doon po tayo dumulog ng tulong. Ano po ang hindi dapat niyong gagawin kapag hindi po i-delete ng pulis ang mga impormasyon? Huwag po kayong magsisigaw. Ha? Huwag po ninyong mumurahin yung pulis. Baka kayo ay barilin. Pang-pito, ito na po ang dapat ninyong gagawing huli. Kasuhan po ninyo yung agent para po magtanda. Hindi po natin hahayaan ng ating karapatan ay maapakan nila. Yan po ang dapat nating gagawin at hindi dapat gagawin. Kapag mayroon pong lumapit sa inyo pong pantry na pulis o ano pa man na agent yan, mga kabalitan, tandaan po ninyo yan. The red tagging and profiling of community pantry organizers are in violation of their rights to privacy. Considering the fact that the PNP and NTF-ELCAC have no clear legal basis to do such initiatives. Katulad po, dyan po sa Maginhawa Pantry, yung ginawa ng mga pulis. Nagkulikta ng impormasyon kay Miss Ana Patricia Noon. This is a manifestation of abusing police power, undermining the very legal basis. Abusado po itong mga pulis na ito. Abusado po itong NTF-ELCAC. Ano po dapat ang kanilang ginagawa, mga kabalitaan? Imbes na mag-red tagging, mag-profiling ng mga individual sa ating bayan. Ano po ang dapat nilang gawin? Diyan po sa PNP at ng NTF-ELCAC. Patungkol po sa community pantry at iba pang bagay sa ating bayan. Ito po dapat ang ginagawa nila, mga kabalitaan. Ang una, purihin po yung mga organizers sapagkat lubhang nakakatulong sa mga nangangailangan
itong mga taong ito. Purihin po dapat nitong PNP at ng NTF-ELCAC sila. Pangalawa na dapat nilang gawin, suportahan ang community pantries. Mag-ambag po sila kahit kaunti. Pagkain o ano paman na basic na pangangailangan ng ating mga kababayan dyan po sa NCR. Pangtatlo, gayahin nila yung ginagawa ng mga organizers. Magtayo rin sila yan sa NTF-ELCAC ng community pantry. Diyan po sa PNP, gumawa po kayo ng community pantry ng PNP. Katulad po sa ginawa diyan po sa DENR, diyan po sa Diliman, Quezon City. Di po ba magandang pakinggan? Nakakatulong na kayo. Gumagaan pa ang pakiramdam po ninyo sa pagtulong. Pang-apat, ayusin po ninyo dyan sa NTF-ELCAC ang intelligence gatherings po ninyo. Palpak, inutil. Maling-mali ang mga impormasyon na ibinabato po sa inyo, Mr. Parladi. Mrs. Loren Badoy. Nasaan na po yung intelligence funds natin? Napakalaki po. Ano po yung ginagawa ninyo dyan sa pirang yan? Bakit puro palpak ang intelligence gatherings po ninyo? Ang tanong po ng ihambalos mo, binubulsa ba ninyo yon? Pinapatayo ninyo ng mga bahay? Pang sariling interes? Bakit palpak? Kung talagang ginagamit ninyo sa intelligence gatherings, sa mga data, mga impormasyon na dapat ninyong kalapin. Kung mayroon talaga kayong binibigay na pundo para dyan, nasaan yon? Bakit palpak? Bakit inutil po kayo? Ngayon, ang panglima na gagawin po ninyo, imbis na kuda kayo ng kuda dyan sa inyong mga opisina, UCPD, at ang ating NTF-ELCAC, bantayan po ninyo yung tunay na terorista sa ating bayan na unti-unting kinakamkam ang ating teritoryo dyan po sa West Philippine Sea. Iyan po ay walang iba kundi ang China. Yung traidor na China. Ngunit kaibigan ng Pangulong Duterte. Wala pong naitutulong ang China sa atin, kundi pautangin tayo, ilubog tayo sa utang nila para hindi na po tayo makawala. May utang na loob na tayong mga Pilipino sa kakagawan ng ating Pangulong kapit-tuko dyan po sa China. Iyan po siguro ang sinasabi ni Senador Laila de Lima. Sa panghuli, mga kabalitaan, sa panghuli, gusto ko pong magbigay ng salaysay para sa dalawang lintik na opisyal dyan po sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yung dalawang spokespersons
na sila Miss Lauren Badoy at si Lieutenant General Antonio Parladi Jr. Para sa inyo po ito. At iba nating mga kababayan na ganito ang pag-iisip at ugali sa mga taong gustong tumulong, ngunit inihila nila pababa. Para sa inyo po ito. Ang pagtulong po sa kapwa ay isang makadiyos na gawa. Ngunit, ang pumipigil po nito ay makademonyong gawa. Gaya ng ginagawa ng UCPD at NTF LCAC spokespersons Lieutenant General Antonio Parladi Jr. at Lauren Badoy. National Security Advisor at NTF LCAC Vice Chairman Secretary Hermogenes Esperon Jr. at ang Anti-Insurgency Task Force. Si Satanas ay hindi po nagbigay, kundi nanuhol kay iba para po gawin ang nais niya para sa sanlibutan. Kagaya ni Antonio Parladi Jr. na nanuhol ng mga maling impormasyon sa publiko tungkol sa mga organizers ng community pantries sa bansa. Para lamang po masunod ang nais niya. Ang mainggitin po ay ugali ni Satanas. Tulad sa ugali nila Lauren Badoy at Parladi Jr. Ayaw po nila na may nakikitang tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon na sa gitna tayo ng pandemya. Sapagkat nasasaktan po ang mga malademonyo nilang ego. Sa bawat tulong po kasi ng mga community pantries sa taong bayan, malaking sugat ang ginagawa po sa puso nila NTF LCAC spokespersons Lauren Badoy at Lieutenant General Antonio Parladi Jr. Ganito po ang iba nating mga kababayan. Embes na tumulong, nagiging sagabal. Nagiging sagabal pa po sa iba para tumulong. Embes po na pagkalinga, pagsuporta at paghanga ang ginagawa, pagtutuya at panggigipit sa nais tumulong. Ako po ay naaawa sa mga gawa nila Badoy at Parladi. Ganun po kasi sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Wala pong nagawa ang kanilang pag-aaral para baguhin ang malademonyo nilang pag-uugali. Ganon po ang statement ni Mr. Oragon ng Bayan sa 2 taong ito. Diyan po sa NTF LCAC. Sana po may natutunan po tayo sa isyong ito. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi po masama. Lagi po yan nasa tama. Lalo na
Ang pagtulong ay walang inihinging kapalit. Iyan po ang tunay na espiritu ng pagtulong. Salamat po mga kabalitaan sa mga nanood, sa mga manonood pa lamang. Sapagkat ito po ay ating ipopost sa ating FB account, sa ating FB page, ang Ihambalos Multimedia IMC. At ating mapapanood po ito sa aking accounts dyan po sa YouTube channel, ang Ihambalos Multimedia channel. Salamat po sa mga nag-subscribe. Again, paki-subscribe po ang ating YouTube channel at i-click po yung notification bell para po kayo ay laging updated sa ating talakayan. Hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod. Sa muli po, sa palagian kong sinasabi sa inyo, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag gawin na ang tama ay maging mali at ang mali ay maging tama. Maraming salamat po once again. This has been your host, Mr. Oragon ng Bayan. Good evening to all of you.